Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong kapatid at kaibigan na si Lolo Ben na naghahatid sa inyo ng kwento, balita, kuro-kuro at pananaw sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Ngayong araw na ito, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa aking reaksyon sa isang viral video na lumalabas ngayon sa Facebook at sa mga iba't ibang social platform. Uh, Karamihan nito ay nakikita sa Facebook dahil ang involved dito ay isa pong babae at ang pangalan niya ay si Yana. Si Yana ay isang lady biker or lady rider. Siya po ay mahilig pong magmotorsiklo at sa isang activity or event, napasama siya sa isang event na nag-camping sila sa isang lugar sa Zambales. Ito po ay nasa Masinloc. Ito po yung at tinatawag dito coal mining kasi merong event doon na nag-organize sa isang tao at grupo na pupunta sila doon at magkakamping. Hindi ko lang alam kung ilang araw. Ngayon, nung papunta sila doon at nakasakay siya sa kanyang big bike, nakita niya yung nasa harap niya, isang pick-up Nissan Navara. Siyempre, ano yan dirt road yung dinadaanan. Nakita niya mabagal yung nasa harap niya. Siyempre mabagal dahil masama yung yung daan, lubak-lubak kasi trail nga So dahan-dahan yung mama. Siyempre, palagay ko nawalan siya ng pasensya, itong si Yana. Ang ginawa niya, in-overtake niya yung sasakyan doon sa kanan. At alanganin pa yung pag-overtake niya. Hindi ko lang kasi ma-upload yung video dito dahil hindi ko makuha at download yung video na yon. Pero kung interesado kayong makita yung video na yon, pwede niyong bisitahin yung Facebook page ni Yana. Siya ay lady biker or lady rider ang nandoon. Makikita nyo yung Facebook page niya kasi yung video na yon ay nandoon pa rin. So, ino-overtaken niya ng alanganin. Pagkatapos, pag-overtake niya, nagbigay siya ng dirty finger. Alam nyo na yung dirty finger. Parang sinasabi, fuck you, mga ganon. Pagkatapos, tumigil siya. Tumigil siya na sa isang lugar na may espasyo. Pagkatapos tumigil din yung driver na nasa likod at lumabas yung lalaki. Yung lalaki, sinabi niya, bakit naman po kayo nagpakyo sa akin? Di ang sagot ng babae, si Yana, bakit nga ba? You tell me. Bakit nga ba? You tell me. Anong klase? Anong klaseng question yan? Kaya ngayon, naging viral yung video na yon. Ang masama nito, ang video na ito ay gawa ni Yana at in-upload niya doon sa Facebook page niya. Ngayon, umani na ngayon na maraming buzzers at ngayon mula pa nung nangyari at na-upload yung video na yon, marami na siyang buzzer. Wala ka man lang magandang positive na sumusuporta kay Yana. Lahat-lahat po binaba siya. To the point na napasali na rin si Senator JB Ejercito na sinabi doon na kasama siya. Meron pa nga picture. Doon nakipag-picture kay JB kasi si Senator JB Ejercito kasama siya doon sa event na yon dahil mahilig din siya magmotor. Baka isa sa mga organizers in-invite kaya nandun si Senator Ejercito. To the point na gumawa na rin ng statement si Senator Ejercito na sinasabi na hindi ko kilala yung babaeng yan. Nagkita lang kami, kinaumagahan na at nagpa-picture sila sa akin. At yun lang. So ang sabi niya, yung mga ginawa ng babae ay hindi katanggap-tanggap at pinakita ang kabastusan ng isang moto vlogger.
itong motovlogger, ito yung mga nagmumotor na nagbibideo, pagkatapos ina-upload nila sa mga Facebook page nila at sinasabi nila sa mga viewers nila na ito ang ginagawa nila at mga pinupuntahan ng mga lugar. Kaso nga lang, ang pangit na nangyari. At sinasabi pa niya na bakit? Hindi ka pa gumagamit ng side mirror mo? Paano niya alam na hindi gumagamit ng side mirror yung driver? Nilampasan na naman lang niya. Siya nga ang walang side mirror. Yung motorsiklo niya, walang side mirror. Tingnan mo naman talaga ang entitled mga taong ganyan. Mayabang, no? Bastos, mayabang, at saka walang mudo. So, ang nangyari, umalis na lang yung lalaki. Ngayon, dahil in-upload niya, naging viral yung video niya, yung mga netizens, binas siya. Hanggang ngayon, binabas siya. Ngayon, kaninang umaga, nagbigay siya ng apology na video. Kaso, gumamit siya ng isang tao rin, na isang tarantado din na kamote rider, na merong video din na habang nasa Skyway, nakatayo na sumasakay ng kanyang motorsiklo na big bike. Kaya lumalabas na hindi sincere itong apology niya sa public. At lalo siyang binabas na naman yung mga netizens dahil dito sa ginawa niya. At ngayon, nagpakita ng isang picture na pinuntahan nila yung tao na finakyo niya. Ang pangalan pala nito ay si Jimmy. So, pinuntahan nila yung bahay, kaso wala si Kuya Jimmy doon. Si Jimmy, wala siya. Yung pala, meron silang may-ari doon na lugar, na malaking lugar, na meron silang mga baka, mga kambing, mga animales, at saka mga manok na mga alaga. And nalaman nila na isa pala siyang businessman. At yung kapatid ay merong factory sa Taiwan. Paano? Ayun. Yung pala mga mayayaman pala itong pinakyo niya. Sorry ka na lang, Yana. Alam mo, yung actuations mo at saka yung pagmumura mo doon sa video mo kay Kuya Jimmy ay hindi ka tanggap-tanggap. Alam mo, wala kang respeto, wala kang modo. Very entitled ka. Hindi ka dapat pwedeng mag-drive ng anumang sasakyan. So hanggang ngayon po, yung kanyang video ay hindi pa niya tinatanggal. Alam niyo, pag gusto mong mag-apologize doon sa kamalian mo, dapat tanggalin mo na kaagad yung video mo. Kaso yung video niya nandun pa rin at umaani ng maraming views. Alam niyo ba kung ilan na yung views niya mula noong pinost niya yung video na yon, yung kabastusan niya? Halos umaabot na ng 24 million views. Kumikita yung video niya. Pagkatapos, dahil hindi niya tinatanggal, nag-post pa siya ng mga pictures niya na habang nasa ibang bansa siya. Basahin niyo yung mga comments, libo-libong comments, binabas pa rin siya. Nag-post na naman siya ng picture niya, kunwari nag-iisip na ganon, pero basahin niyo sa mga comments sa kanyang page, Facebook page, lahat bas yung mga nababasa mo doon. Ngayon, nag-issue ngayon ng show cause order ang LTO. Dahil sabi ni Senator Ejercito, dapat i-report si Yana sa LTO. At ngayon, umaksyon ngayon yung LTO. Nagpalabas ngayon ng show cause order yung LTO para humarap si Yana sa LTO at magbigay ng rason kung bakit hindi mare-revoke ang kanyang driver's license. Ito ngayon, nagpalabas po ng desisyon ng LTO na isuspend yung driver's license ni Yana for 90 days, 3 buwan. Pero sa akin lang sa pananaw ko, dapat ma-revoke, matanggal yung driver's license itong babaeng ito. Kaso, gusto makipag-usap si Yana
sa lalaki, si Kuya Jimmy, pero ang problema, ang sabi ng kapatid at saka mga kamag-anak ni Kuya Jimmy, na hindi raw tatanggap ng sorry o paumanhin si Jimmy at ipupus niya at itutuloy niya mapag-file ng kaso against kay Yana. Maraming kaso yan ang ikakaso kay Yana. Kalahin mo, minura-mura niya yung tao sa kanyang video at milyon-milyon na tao ang nakapanood dito. Kalahin mo yan? Pagsasalita ka ng PI, mumurahin mo yung tao, wala namang kasalanan yung tao. Ikaw lang naman ang sasabi na hindi siya tumitingin sa side view mirror. Nag-explain na nga yung lalaki, si Jimmy, na paano naman ako bibilis, lubak-lubak yung daan. Dahan-dahan. Siyempre, ang pick-up, alam nyo yung pick-up, hindi naman komportable sumakay sa pick-up. Matagtag yan. Lalo na pag ganyan na lubak-lubak yung daan. Alam niyo kung minsan nami-misjudge mo yung mga tao. Yung tao kasi, naka-t-shirt lang, baduy na baduy. Yung pala, mayaman palang pamilya ito. So, ayun ngayon, kakasuhan daw ni Kuya Jimmy itong babaeng ito. So, makikita natin kung ano saan pupunta rito. Ngayon, tignan natin kung magpapakita rin itong si Yana sa LTO. Tignan natin. At yung mga ginagamit niya na susuporta sa kanya, dinidisoon siya. Nung siya ay nag-apologize, gumamit pa siya ng isang tarantado na isang motovlogger din. Na ang daming violation din na ginagawa sa kanyang mga video contents. So, susundan natin itong kwento na ito ni Yana. At kung gusto niyo makita yung full video na pinost niya sa kanyang Facebook page, puntahan lang ninyo yung Yana, Y-A-N-N-A, Lady Rider. Sabi gano'n. Maliit na babae yan. Sabi niya, maliit ako, pero rider ako, sabi niya. Doon sa description niya. So gusto niyo makita yung the whole content niya sa video, panoorin niyo yung video na pinost niya at kayo yung maghusga kung talagang maganda yung ginawa itong Yana na ito. Pero sa akin, hindi ko kinukondonin ang mga ganon na pangbabastos sa mga ibang tao. Masyadong entitled, masyadong bastos, masyadong mayabang. Hindi ko na lang alam kung sino ang mga supporter nito at saan siya humuhugot ng kayabangan. So, yun lang po ang kwento ko ngayong gabi at araw na ito. At susundan natin itong kwento na ito at magkakaroon din tayo ng follow-up dito sa kwento na ito. Salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Bye!